Glory to God. Woo! How many were here in the campus invasion? So, ang campus nag-invade sa Gaisano kahapon, no? And thank God for this wisdom na binigay niya. No, in these end times, gusto ni Lord, i-plunder natin ang hell and we populate heaven. Amen? No, i-decrease natin yung pupunta sa impyerno at i-increase natin yung pupunta sa langit, no? And praise God for the leaders, no? Grabe daw kahapon, it was so festive. Grabe ang dating, parang intramurals daw. Parang dumating dito, no? Ang mga estudyante. And watch for the second wave, no? Sa Sabado ulit. Sabihan mo katabi mo, Sabado ulit. Kailangan mangimbita kayo ng mga more young people. No, marami pang mga young people, students from all the schools in Jensan. Grabe si Lord. No, next year, gagawin natin ulit ito. And perhaps, hindi na dito. Perhaps it's gonna be in a stadium. Hindi natin alam saan yung stadium na yon, pero sa paligid lang yan sa Jensan, andyan lang yan. Pinapatayo na ni Lord. Amen. Okay, so let's pray. Can we all stand and just lift our eyes to the Father? Lord God, we stand in awe, Father, of your majesty. We stand in awe, Lord, of your love. Every time we think about what you've done for us, Lord, every time we think kung paano mo po kami minahal, Father, we can't just help but worship you, adore you, Lord, love you, Father, sing our praises and worship to you, God. This afternoon, Lord, I pray that you will set our spirit free to receive your word. Lord, meron ka pong word para sa aming lahat. At yung word mo po will truly be, Father, a life-changing word for each one of us. Salamat po for touching our hearts this afternoon. And thank you, Lord, for all the evangelical churches that have preached your word this morning. Kung meron pa man ngayong gabi, Lord, we declare that all churches that proclaim that Jesus is Lord God are churches that are truly vibrantly, Lord, advancing the kingdom, Lord, for your glory and for your honor. Salamat po sa mga changed lives. Salamat po sa bawat isa na nandito. All glory, all honor, Lord, we give to you and to you alone. In Jesus' name, everybody will shout, Amen. Palakpakan natin si Lord ulit. Sino dito hindi tayo napapagod na pinapalakpakan si Lord? Di ba pag may mga artista na dumarating, no, si Lord pa kaya? Amen ba? Okay, so before we proceed, I'd like to welcome those who are here for the first time. No, sino ang mga nandito for the first time? And we call them our new friends. Mga bagong kaibigan. Sino dito gusto niyo may mga bago kayong kaibigan every time? Okay? So pwede po dito sa last row. Sino ang bago? First timer po. Pakikaway-kaway lang po sa akin. Meron po ba? Bago? Meron? Meron? Ayun. Okay. Kaway-kaway. Pretty girl. Sino pa doon sa likod? Meron? Palakpakan naman natin sila. Okay. Dito sa second row, meron tayong mga bagong, pakitaas lang ang kamay. We welcome you. We welcome you. Sino pa doon sa likod meron? Ayun, welcome. Welcome. Ang saya-saya ng buhay pag may bagong friend. Dito meron? Ayan, palakpakan natin sila. Woo! Glory to God. And dito sa last. Ayun, ayun. Can we just give isang bagsak lang. Follow instructions. Ready, 1, 2. Ayan, very good, no? Kasi isang bagsak. No, okay. So we'd like to tell you, no, those who are here for the first time, you make our Sunday. No, you make our Sunday talaga. Pag wala kaming new friend, hindi kami masyadong masaya. Kaya sabihan mo yung friend na inimbita mo, ang saya-saya ko. Oh, andito ka. Okay. So masaya tayo dahil meron tayong bagong friends. Welcome, Grace. Good to see you. Okay. So it's the last Sunday of July. Grabe. How many of you parang, Lord, ay wag muna, ang bilis ng panahon.
So, last Sunday na of July. And for the month of July, ang series po natin is about homecoming to a heart for God. Gusto natin na yung heart natin, no, devoted at committed kay Lord. Sino dito? No, gusto niyo talaga, Lord, sana pag nakita mo ang heart ko, makikita mo na nandyan ka talaga sa puso ko. Taas ang kamay. Yun ang prayan. Very good. So, for 3 Sundays, we've been talking about the heart. Yung first Sunday, we had a check-up, di ba? Check-up sa heart. Whether our heart is dominated by godliness or worldliness. Ano ba talaga ang nandyan sa puso natin? No? And then second Sunday, tinuruan tayo paano mag-develop ng heart for God. And then last Sunday, ang tinuro naman sa atin is how to put on, no? How to put on a new heart, yung heart ni God, and syempre alisin natin yung dating puso. And ang isang preacher, magkaiba yung preaching nila last Sunday. Sino dito nag-attend kayo ng 2 services? Iba-iba yung preaching. And then the other preaching was exchange of heart. No, yung pinalitan mo yung puso mo at nilagay mo yung puso ni Lord. So ngayon po, no, will be the last series natin. Kasi 4th Sunday na. At ngayon, magkakaroon tayo ng post-test. No? Post-test sa heart. Di ba, merong nag-check up tayo, prenatal tayo, postnatal, no? So, i-check natin kung ano na ba talaga yung condition ng puso natin. Are you ready? No, iti-test natin, no? Has something really happened in our hearts, no? As we've been listening to God's Word, meron bang nangyari sa puso mo? Sabihan mo katabi mo, may nangyari ba? No? Dahil ngayon, no? Ngayon, ang word natin is, sino dito? Alam mo, may nangyari na sa puso mo. Raise your hand. Ayan. No? Pero ang gusto ni Lord, no, na i-maintain natin, no? I-maintain natin ang healthy heart for God. Hindi lang pang isang araw or pang isang linggo, but it's gonna be a heart for God every single day. I-maintain natin 'yan. Excited kayo? No? I-maintain. No, dapat hindi natin i-maintain yung gamot sa high blood, gamot sa diabetes, no? Minsan yan ang mini-maintain. Pag hindi makabili, naku, nawindang na, no? Pero ang i-maintain natin, ang gusto ni Lord is a healthy heart. Because a healthy heart is a happy heart. Sino dito gusto mo masaya ka, no? Happy heart. And a happy heart is a holy heart. Okay? Sabihan mo katabi mo, are you ready? Okay? So, for our definition, para uniform yung understanding natin sa mga words, let's define healthy. Ano ba ang healthy? Healthy means fit. Tingnan mo katabi mo kung fit yan. May mga abs. Fit, well-conditioned, enjoying health and vigor of body, mind, and spirit. No? So we say na a healthy heart for God is a happy and holy heart. Physically, paano ba maging healthy? Sino dito? Alam nyo, basic lang to. Walk 3 miles a day para maging healthy ka. Kasi ang walking is also cardiovascular exercise. Alam nyo yon? So sino dito, you promise you will walk 3 miles every day to keep fit, to keep healthy. Siyempre, about being healthy din is eating the right kind of food. Tularan natin si Daniel. Ano ang kinakain ni Daniel? Fruits and veggies. Para social, veggies, no? Fruits and vegetables. Sino dito ayaw niyong kumain ng vegetables? Pag kalamunggay ang ulam, kalamunggay na naman, no? Or kung ampalaya ang ulam, pait, nagiging pait yung mukha, no? So dapat healthy, pati ang it's actually what we eat, no? That keeps us physically healthy. Now, what about our soul, our heart? Anong finifeed natin doon? So ang goal natin this afternoon is to maintain a healthy heart for God. Healthy heart for God. Okay. So what is the heart? Again, define natin ulit ang heart. It's the organ in your chest
that pumps the blood through your veins and arteries. Ano na lang ang mangyari kung hindi healthy yung heart natin? Paano yung blood, no? Basi mag-clog yung blood, no? Hindi makalusot yung blood. Pag hindi makalusot ng blood, nako, delikado yon, no? So the heart is the front part of the chest. Importante talaga yung heart na healthy. The heart also is the place where emotions are felt. Ano yung nafe-feel nyo ngayon na emotion while you're sitting down there? Ano nafe-feel nyo? Tanungin mo, anong nafe-feel mo? Okay? So, we're gonna try to find out what are the 5 indicators of a healthy heart for God. Okay, are you excited? So, number 1 na kaagad tayo. A healthy heart keeps healthy emotions. I'll repeat that. A healthy heart keeps healthy emotions. I'll show you the chart of emotions. Siguro ang iba, ano ba yung mga emotions, no? I'll show you the 6 basic or the 6 primary emotions. And there's this one psychologist who divided emotions into 3. Merong primary, merong secondary, at merong tertiary. Okay, look at the emotions. First is love. Sinong in love? Saan kayo na in love? Really? Baka sa katabi mo. Joke lang. Okay, so secondary emotion, ayan, affection. No, ang last pala is emotion din. No, longing, then tertiary. Yung tertiary emotion, parang mas higher siya, no, mas intense. No, pag in love ka sa isang tao, no, you will have grabe na affection sa kanya, pero you can also yung adore, yung adoration. Di ba merong kanta, sinasamba kita, higit pa sa akala mong iniibig lang kita. O di ba? So yan ang emotion. Hindi mo lang iniibig, sinasamba mo pa. Delikado yan. Pag hindi si Lord ang sinasamba mo. Delikado yan, okay? So, the basic emotions are love, joy. Let's say it with emotion. Love. Say, joy! No, joy! Then, surprise! Surprise! Ano sunod? Hunger! Oh, sino dyan palaging galit? Punta ka doon, halika dito! No, mga Bisaya daw, palaging galit. Okay, sadness. Sadness. Sinong medyo sad? Okay, fear. Sinong natatakot? Okay. I'll give an example of the relationship of these 3. For example, no, God forbid, may namatay sa pamilya. May namatay sa pamilya. At saka, mahal na mahal mo yung namatay. Kaya lang malayo siya. Ano yung una mong ma-feel? Sadness. Masad ka. Pero, after a while na sad ka, tapos Christian ka, tapos hindi mo siya na-sharean about sa love ni Lord, anong sunod mong ma-feel? Shame, mahiya ka kay Lord. Lord, sorry talaga, hindi ko talaga siya na-sharean. No, yun ang sunod mong ma-feel. And then after that, the tertiary emotion, which is more permanent, is regret. Magsisi ka talaga, sana na-sharean ko talaga. Sana, Lord, sana may nakapag-share sa kanya, Lord. Yun ang iyong third na ma-feel, no? Regret. And because of that regret, it will cause you to change. From now on, mag-share na talaga ako. Hindi ko na palipasin ang oras, no? Baka kung anong mangyayari. So, did you get that? So, yan ang emotions. Okay. Are you still there? Okay. So, ang sabi ng Bible, no, there is time for everything, including our emotions. Basahin natin ang Bible. Anong sabi sa Bible? A time to cry and a time to laugh. A time to grieve and a time to dance. A time to love and a time to hate. A time for war and a time of peace, no? Minsan, so merong time umiyak, may time tumawa. Pero minsan, di ba tayo combination ng tawa at iyak? Sino dito? Tawag natin dito tears of joy. No? Di ba minsan, kunyari, nakapasa ka sa board exam or nagtap ka sa bar exam, di ba? Wow, nandiyan ang pangalan ko, nakapasa ako.
Pero later, ma-realize mo, Lord, you're so good. Lord, ang galing mo talaga, Lord. Pinapasa mo ako. Kahit hindi ako masyado nag-review. Di ba? Tears of joy. Di ba ganyan minsan? Or nanalo ka sa raffle draw. Sino dito nanalo na sa raffle draw? No, ambak-ambak jud ka. Grabe, nanalo ako, Lord. Ay, grabe ka talaga, Lord. No, yun na lang ang last ko na pera, pero pinanalo mo ako. Yung mga ganon. Raffle draw, ha, hindi loto. So, kasi daw, sabi ng mga psychologists, pag meron kang intense emotion, parang litan, happy ka, di ba merong mga nanalo sa mga nanalo na namatay? Dahil intense ang emotion, happy masyado. Ay, grabe! No? Pero alam nyo, pag umiyak ka daw, mabalance yung intense emotion. So, after tumawa ka, after tumawa ka ng tumawa, tuwang-tuwa ka, baka hindi ka na huminto tumawa, ma-cardiac arrest ka. Kaya kailangan to balance it, iiyak mo. No? At yun ang tears of joy. Okay. No? Alam nyo ba na pag sobrang-sobra, anything that is in excess is not good. No? Ito si Toro, minsan 'di ba, pag tawa ka ng tawa, no, hindi mo na ma-stop ang tawa, malapit na ako mamatay. Dahil yan siya, gitickle niya ako, gigitik niya ako. No? Sabi ko, tama na. Tapos sige pa rin siya, hindi siya naniniwala hanggang nakagano na lang ako. Tumigas ako. Hindi siya maniwala. Sabi ko, mamamatay ako sa kiliti. Ganun pa rin siya. No? Nung gumano na ako, no, huminto na siya. Love, sige mamatay ka. No? So, kaya dapat, no, i-balance yung intense emotions. Okay. So, a healthy heart, so my point is, a healthy heart experiences emotions, no? Hindi tulad ng bato, no? Hindi pusong bato. A healthy heart cries at times and laughs at times. A healthy heart is touched by the joy, the pain, anger. Okay lang yung magalit. Sino dito hindi nagagalit? Ang bait-bait mo, no? Magpa-picture tayo. Okay? So, ang healthy heart, may anger din. Nafe-feel niya rin yung anger. Nafe-feel niya rin yung negative emotions, no? Pero later we'll deal with negative emotions, no? Nafe-feel din natin yung gratitude and love, no? So, having said that, how many of you when was the last time na talagang tumawa ka? Grabe ang tawa mo. Baka ang tawa mo, gano'n na lang, no? Gano'n na ang tawa mo, hindi na healthy yan. Pag tumawa ka, as in, laugh all you can. Mahirap sa Pilipino, eat all you can lang. Dapat, laugh all you can. So, tumawa nga tayo. No, gano'n. Tawa talaga. No? Tawa. Okay. Pero when was the last time din na umiyak ka? As in, grabe talaga ang iyak mo. Sino ang umiyak? Ibig sabihin, healthy ang heart mo. Okay? You have a healthy heart, no? A healthy heart is touched by the pain of others. No? A healthy heart is touched, no, by the pain of others. A healthy heart experiences emotional change, no? Kung ano yung mga emotional change, we succumb to it, no? Hinahayaan natin yung heart natin when it's happening, no? Alam nyo, kung sino yung malakas tumawa, yun din ang malakas umiyak. Alam nyo yun? No, malakas tumawa. Yung mga komedyante na yan, malakas lang yan tumawa, pero grabe din yan umiyak, no? So, sa Bisaya, kung kinsa tong kusog mo katawa, mauputong kusog mo hilak. No? So, yan ang healthy heart. Hindi rin pwede na iyak ka na lang ng iyak. Something is wrong with you. No? Or tawa ka na lang din ng tawa. Hindi naman maganda yon, no? Ito nga, inabasa ko ito from a novel. No? How many of you have read The Count of Monte Cristo? Okay, ang sabi sa novel, he who has felt the deepest grief is best able to experience supreme happiness. Only a man who has felt ultimate despair is capable of feeling ultimate bliss.
Kaya when it's time to cry, cry all you can. Ilabas mo na lahat yan. Diba? Crying is therapeutic, no? Nakaka-release siya. Meron nga akong alam na namatay yung mama niya. Sinabihan siya, kaganon siya, sabi ng kapatid niya, iyak mo na yan. Iyak mo na talaga yan. Hindi siya makaiyak. Tapos baka mamaya makulap siya, no? Pero ito ang sasabihin ko sa inyo pag tayo'y umiiyak. Psalm 56:8. Ito ang sabi ni Lord. Psalm 56:8. Sabi ni David, you've kept track of my every toss and turn through the sleepless nights. Sino dito minsan may sleepless nights? No, as in, alam na alam pala ni Lord yun, no? Each tear entered in your ledger. Meron pala si Lord ledger. Kung si Toro pa sa mga accountant daw ni, may ledger. Sa debit, debit, credit, no? Tapos may book pala si Lord doon. No, dinidebit niya o credit yung tears natin. Each ache written in your book. In another version, gusto kong itong isang version, sabi dito sa CEV, you have kept record of my days of wandering. You have stored my tears in your bottle and counted each of them. Binibilang pala ni Lord lahat ng luha natin. When we get to heaven, Lord, saan yung mga luha ko, Lord, no? Gaano kadami ang luha ko, Lord, no? So, si Lord, no, He treasures our tears, no? So, when it's time to cry, cry. When it's time to laugh, laugh. Heartily. Meron nga ako ditong isang spiritual son, pag tumawa yan siya, buong katawan. No? Pag hindi na yan siya tumawa ng ganyan, I know something is wrong with his heart. Hindi yan lalapit sa akin. Pero pag masaya yan siya, lahat. Okay. So, ang sabi naman ni Lord sa Psalm 126:2, kanina tears, ngayon ito, Psalm 126:2. We were filled with laughter as we sang for joy. And the other nations said, what amazing things the Lord has done for us. No? As in, grabe si Lord. Every time, itong word na ito, na-prepare ko na ito last week. Pag merong word si Lord, kino-confirm niya. Ang devotional ko po kaninang umaga sa Psalm 100. Sabi doon, shout for joy. No, hindi sinabi dito, umiyak ka. No, tumili ka, umiyak ka. Hindi sinabi dyan. Sabi ng Bible, shout for joy. Shout with gladness. Magsaya kayo. Sabi mo katabi mo, magsaya ka. No? Come with joyful songs. Yun ang gusto ni Lord pag pumunta. Gusto mo ba yung pumapasok dyan sa church? Hindi, no? Pag pumapasok sa church, woo! Shout for joy. Enter His gates, no? With shouts of joy. Yan ang gusto ni Lord. Alam nyo talaga, ang mga anak ni Lord are joyful people. Masayahin. Kilitiin mo yung katabi mo. Masayahin ka. Okay. No? At alam nyo, sa Bible, ang daming verses about being happy. Okay. Because joy, laughter, has many health-giving benefits. No? Kaya nga, meron tayong expression na laughter is the best medicine. Kaya, laugh pa more. No? Laugh pa more than cry pa more. Kasi yung sound daw ng laughter, it's so infectious, makatakod sa Bisaya. Anong makatakod sa Tagalog? Makahawa, no? Makahawa. Mag-ubo ka. Makahawa din. Okay. So, pag umubo, meron bang matutuwa pag umubo ka, wala. Pag magsista, haching! No, wala ring walang matutuwa. Pero pag tumawa ka, matutuwa ang mga tao. Pansinin mo to, bago kayong magkakilala. Tapos you are just observing each other. Tapos serious masyado. Pero pag nagsalita yung isa, tapos mag-crack ng joke, ay, naging close kay kagad, ay, appear pa kayo, ay. Diba ganon? No, pag merong
may humor yung isang tao. Kaya laughter is indeed very powerful, no? Antidote, no? To pain, to stress, and conflict, no? Kahit pa nag-away-away ka niyan, pag may mag-isang magpatawa, magtawanan na kayo, no? Para makalimutan nyo na yung problema. So, di ba maraming stand-up comedians? Sino dito gusto nyo talagang mag-join ng show ng stand-up comedians? Kuminsan nga dyan sa Microtel, merong mga stand-up comedian dyan, no? Binabayaran yan sila, pero walang stand-up tragedian. No? The opposite of comedy is tragedy. Walang stand-up tragedian. Sige, bayaran ta ka, pahilaka ko. Walay ingnana, di ba? Gusto natin, patawanin tayo, amen ba? No? So, no, pag hindi ka na tumatawa, meron ng something sa heart mo. Okay. So, live and laugh like a baby. Tingnan nga natin itong laughter ng baby. Tingnan natin itong video na ito, no? Ano ba ang gusto mo na baby mo? Happy baby or lonely baby? Happy baby. Tingnan natin to. This one, Micah. Look at this one. Palapakan natin. Okay, sige na. No, as in, gusto nyo ganun, no, ang baby. Live and laugh like a baby, no. Yung mga apo ko nga, no, nakakatuwa. They're all happy babies. Okay, so ito po ang nagagawa ng laughter, no? Ito po nagagawa. Let's read. Saan? Number 1, laughter relaxes the body. Agree? No? A good hearty laugh. What is a hearty laugh? Katulad ng bata, no? Okay. So a good hearty laugh relieves physical tension and stress, leaving your muscles relaxed up to 45 minutes. Even after you have already laughed, no, 45 minutes na, relax ka pa rin. No, laughter boosts the immune system. No, lumalakas pala yung immune system natin. Sino dito, pag naulanan ka, nagkasakit ka kaagad? Kasi ang mga Pinoy, ay ulan. No, dapat pala pag ulan, ay ulan! Dapat tumawa ka pag umulan. Ma-boost ang iyong immune system. No, laughter decreases stress hormones and increases immune cells. Mula ngayon, pag naulanan kayo, tumawa kayo. Huwag kayong mag-uol. Mag-uol sa Tagalog, no? Laughter triggers the release, ito po, of endorphins. The body's natural feel-good chemicals. Di ba gusto natin to feel good? Pagising natin sa umaga, gusto natin feel good. No? So, pagising pala natin sa umaga, thank you, Lord! Gising pa ako, Lord. Thank you, Lord. Dapat pala mag-release ng mga make good, feel good na mga chemicals. So, endorphins promote an overall sense of well-being and can even temporarily relieve pain. Sino dito may pain ka na pinagdadaanan? Itawa mo yan. Ma-relieve ka. Broken-hearted? Sakit? No, iniwan niya ako. Hindi niya ako pinansin. Tawanan mo lang yan. No? Sa trabaho, pinagalitan ka ng bossing mo. Para you feel good. I laugh in the face of kasaba. Okay? So, diba? So, instead of watching horror movies, kailangan panoorin natin
comedy, no? Yung mga funny movies, wag yung horror. Kayong horror, negative emotion ang ilalabas sa'yo. And hang out with katawanan ng mga tao, hindi katawan nagnawong. Napagtingin mo pa lang sa mukha niya, natatawa ako. Bakit ka natatawa? Mukha mo. No? So, enjoy hanging out with happy people. Tingnan mo yung katabi mo, masaya ba yan? No? Okay. So, listen to a funny pastor with a happy sermon. Okay. One good thing about, syempre minsan may serious din tayo na sermon, no? Kaya you welcome it. Adi ko, anak, ayoko sa pastor niyan, serious na masyado. Huwag ganun. There is time for everything. Okay? Okay. So, alam nyo ba, let's talk about us Filipinos. One good thing daw about Filipinos is we can laugh at our own mistakes. Did you notice that? No? Tinatawanan lang natin ang ating problema. No? Except if you are an exception. Kung serious ka masyado, serious ka sa lahat ng bagay. Serious. Don't take life seriously, no one gets alive. Okay, so, ang Filipinos, I found this article, natawa talaga ako nito. The Filipinos are known to be resilient. Resilient meaning, we have the ability to bounce back after a hard blow. Diba si Manny, gisumbag si Manny, bangon dayon. Ganyan ang mga Pinoy. Kaya siya ang ating pambansang, kamao. Okay. So, no? And a happy race in spite of being tagged as the world's most disaster-prone nation. Majority of people in the Philippines can manage to smile, sing, laugh, and even throw a joke in the face of tragedy. Ganyan daw ang mga Pinoy. When someone dear to them dies, you can still see the bereaved family laughing and making funny jokes. When there is flood in the Philippines, most of the affected people are still able to smile easily or laugh while trying to help each other. Lalanguyin pa nga yung baha, no? Langoy ta, sarap, no? You will see most of the Filipino media reporters and TV personalities smiling in front of the camera. Filipino families laughing, or at least when they share a small amount of food, or even when there's no food. Kahit bulad lang, masaya ang Pilipino, no? So, yan ang mga Pilipino. Everyone would throw a joke and would laugh together. We even make fun of our mistakes, our government officials, and our friends. Diba? No? Okay. So, may joke ako. Okay lang. Ito yung uniform namin ni Toro na joke. Sabi ko, Toro, ibahin mo ang joke mo. Okay, ito. GMA. To Mikey. Diba nagkasakit siya, na siya braces. Nitaas ko di ang liog. No? Sabi niya, Mikey, pag namatay ako, wag RIP ang ilagay mo, ha? Wag yung acronym na RIP. Ano man, mami? JESUS. Jesus. Bakit naman Jesus, mami? Kasi, Joseph Estrada, see you soon, no? Sabi ni Mikey, wag yan, mami. Dapat bayan. Bakit naman, anak? Bakit naman bayan? No? Sabi ni Mikey, kasi mami, bayan means Benigno Aquino, you are next. No? So yung mga pinagtatawanan na natin yan, malaman yun. Alam nyo yun? Okay, tawa ka. Naintindihan nyo yung pinagtawanan nyo? Okay, next joke. Customer at Jollibee. Miss, may wifi kayo? Sabi ni Miss, wala sir, sorry. Meron lang kaming tuna-fi. Last joke. Alam nyo, may bagong robot ngayon. Alam nyo ba yon? Na nanguhuli ng magnanakaw. Itong robot na ito, latest state of the art. No? Sabi ng inventor, let's bring this robot to Japan and see how many magnanakaws makaya niyang hulihin.
Pagdating sa Japan, in 2 hours. In 1 hour lang. In 1 hour, 100 magnanakaws were caught. Grabe, effective talaga to. Itong robot na to. Dalhin natin, let's bring it to the US. I don't know where in the US. Maybe sa LA. No, dahil sa US. In 1 hour, 250 were caught. Grabe talaga na robot to. Dalhin natin sa Pinas. Sa Pinas, 2 minutes lang. 2 minutes. Nawala ang robot. No, pinagtatawanan na natin yung ating pagkamagnanakaw. Okay. So, kung ganyan ang mga Pilipino, no, masayahin, how much more for us Christians, no? Kailangan tayo talaga yung models, no, of joyful, happy people. And people will see the difference, no? Kita, iba talaga siya. Alam ko tong tao na to may problema, pero bakit nakangisi pa rin to? Bakit tumatawa pa rin? Nakakaloko to No, hindi niya alam ang sekreto, no? Si Lord pala yun. Okay, no? So when you have forgotten to really laugh again, heartily. Amen, no? Kasi pag hindi ka tumawa, you are candidate for cardiac arrest. Spiritually. Alam niyo si Elijah? He experienced a miracle from the Lord. He killed all the false prophets of Baal. Pinatay niya, no, lahat ng prophets ni Jezebel. Pero alam niyo ba after that, he was depressed? Na-depress siya. Kasi pinahabol siya ni Jezebel. Kilala niyo ba si Jezebel? Huwag niyong pangalanan ang anak niyo ng Jezebel. Okay. So, pinahabol siya ni Jezebel. So, because of that, sabi niya, Lord, sana mamatay na lang ako. That was not a healthy heart. Kasi dapat kung healthy heart ka, alam mo paano mag-respond sa mga masamang tao na humahabol sa iyo. So nagkaroon ng unhealthy heart si Elijah. Naging depressed siya. At ayaw ni Lord yan na magkaroon tayo ng depression. Sabihan mong katabi mo, huwag kang ma-depress ha. Kahit anong mangyari ha. Okay. So sabi nga ni Frederick Buechner, he is still alive, itong author na ito, and he is a writer of spiritual books. Sabi niya, sana yon, si Buechner. Are you still there? Affection informed biblically is a life lived passionately for God. Ibig sabihin, yung affection natin, kung ang emotions natin are controlled by the truth of God, walang depression. Walang madidepress kung yung emotion natin, ipa-take control natin sa word ni Lord. Amen ba? At gusto ni Lord na once we listen, no, and hear His word, kailangang may something na nangyari sa puso mo na ma-inspire ka. No, hindi na nag-read ka ng word ni Lord, ay, ayoko na. Di ba hindi ganon? Pag nag-read tayo ng word ni Lord, wow, grabe ka talaga, Lord. Ang need ko ngayon, Lord, na-meet mo. Ganon, di ba? Ma-inspire ka, ma-fired up ka. Walang mag-read ng word ni Lord na ma-depress. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mong emotion, if you submit that emotion to God's word, you will always be encouraged, fired up, and inspired. Amen ba? No? So every time we go to church, are we fired up? Are we encouraged by His word? Every time we meet up for the cell, anong nangyayari sa puso mo? No, hindi na pagkatapos ng cell group parang, ay, grabe, ano man yun, ay, no, wala man nangyayari, no. Hindi ganon. Dapat, pag alis mo sa cell group, ay, grabe talaga si Lord. Grabe talaga yung word niya. Ganyan. Amen ba? No, kahit sa Sunday, while you are sitting down there now, what emotion is being aroused in you? No, something is wrong with your heart pag hindi na tayo nagre-respond sa word ni Lord. So, kaya isang litmus test talaga, no? Isang litmus test for a healthy heart is the way we respond to God's word. No, yung word ni Lord will always lift up the soul. No, it will always lift up the spirit. Can you say amen?
No? Amen. No? Hindi pwede anak na wala na akong maramdaman. Hindi pwedeng ganon. Or hindi mo pwedeng sabihin na ubos na ang luha ko. Manhid na ang puso ko. Walang ganon. Ibig sabihin, hindi na healthy ang puso mo. So how are you responding to God's word right now? Are you being touched by the word of God? Is something happening in your heart? Kung rebuke man ito, no, kung reminder man ito, whatever it is, no, you are interacting. Say it with me, interacting. You are interacting with the word of God. Hindi pwede na nakaupo ka lang dyan, Or kung tumutugtog ka dyan, mga musicians, di ba? When you tugtog, no, pag tumugtog kayo, you're interacting, no, with what you are singing. Hindi pwede nakatugtog ka. Hindi pwedeng gano'n, no? Ayaw natin yung statue, frozen, magtugtog. Dapat kay saya. Anong buhay ko sa timing? Joke lang. Okay, so respond to the word appropriately, no? Amen ba? Nagre-respond pa ba kayo? Okay, what about our response to situations? Sa mga dumarating na bagyo ng buhay natin, how do we respond? Do we respond with calm and confidence, no? Calm and confidence na alam natin na pagdadaanan lang nating lahat ng ito. Gusto ni Lord, we respond to the situation. Hindi mo pwedeng sabihin na wala na akong ma-feel. No, ayoko na. That's a sign of an unhealthy heart. Kung broken-hearted ka man ngayon, respond to it accordingly. Hindi mo pwedeng sabihin, bato na ang puso ko. Binasag mo na to. Hindi pwedeng ganon, no? Lord, ang sakit. Di ko kaya. Grabe yun, Lord. Isumbong mo siya kay Lord. Lord, si ano ba? Break niya ang heart ko, Lord. Lord, yung lalaki na yan, Lord. Sulat mo yan pangalan niya, Lord. Break niya ang heart ko, no? Basta, no? Gusto lang talaga ni Lord, kailangang mag-show ka ng emotions. Ayaw ni Lord na ma-sin zone. Sinong na-sin zone na dito? May message ka. Tapos, sin lang, wala lang, no? Di ba? Kaiba masyado, nag-message ka sa messenger, tapos gisin zone ka lang, no emotion, no response. Kung galit ka, magalit ka, please. Kung galit ka sa message ko, galit ako sa'yo. Huwag mo akong kausapin, bukas na lang. Ganon. Huwag na sin zone lang, no? Pag nag-text yung cell leader nyo, huwag nyo namang isin zone. Kung galit ka sa kanya, sabihan mo siya. Kung masaya ka, thank you talaga ate. Tinext mo ko. No, gano'n. No, wag lang ma-sin zone. Pakita mo yung nafe-feel mo. Amen ba? The last thing that you ever want to have is a person who is unresponsive. Yung ginadedma ka, good. Kunyari, si Toro. Yan si Toro. Grabe yan, mang deadma noon. No? Bakit Toro? Bakit ganyan yan? Wala lang yan siya. Ay, sakita, no, grabe ka nang wala. Good ka ginapansin. Galit ka na, tapos siya. No, pero ngayon mabait na si Toro. Okay, so how would you rate yourself? Gusto ko iparate natin how healthy your emotions are. From a high of 5 to a low of 1. Saan ka dun? 5, 1, or 3? No? That will indicate how healthy your heart is. Amen? Number 2, a healthy heart loves moments. Ayan. No, sabi nga, we don't remember dates. We remember moments. I remember the boy. Joke lang. Okay, so, di ba may kanta, no? Give me one moment in time and racing with destiny. No, yung may mga kanta, one moment. Ang ganda ng mga kanta na yan. Meron pang, this is a moment. Nanalugod si Eric Santos niyan. No? This is the moment. Ano ba yung mga moments sa buhay natin? Kailangan yung mga moments sa buhay natin, i-enjoy natin. No? Yung mga moment in time. Sabi ng Bible, Psalm 118:24, this is the day the Lord has
made. Let us rejoice and be glad in it. Ini-enjoy mo ba ang every moment, every day? No? Sino dito ini-enjoy mo or naiinis ka? Ano ba itong araw na to? Uy, wala talaga magandang mangyari sa araw na ito. Walang ganyan na anak si Lord. Pag healthy ang puso mo, you enjoy every moment. Amen. Enjoy every blessing na nare-receive natin every day. So, letter A, ano yung mga moments? Present moments. Ngayon. Ngayon. Isipin mong kahapon, waring panaginip lang. Ang bukas pangitain, ang ganday sa isip lang. Ano sunod? Pero yung ngayon, yun ang mas importante. No? So the present moment. Seize the moments that God provides. Huwag mong alalahanin yung bukas. Let bukas problema its own. No? Yun, present moments. Amen ba? No? Kailangang i-enjoy natin yung moments natin now. We're missing out sometimes on many blessings, on many things na binibigay ni Lord dahil hindi natin ini-enjoy ang moment. Hindi tayo nakatutok sa present time, pero sa future, minsan sa past. Kaya ito, may sabihin ako sa inyo, si X and Y. Okay? Di ba may X tayo? Last Sunday, ngayon may X and Y tayo. Si X and Y. Si X, EX, no? X na yon, wala na yon. Pero si Y, is si today. Si Y ang today. Si Y ang present mo. And I'm praying na si Y na present mo, siyan pa rin ang future mo. Baka si katabi mo si Y. Pero sino si Y? Si Y ay ito. You are why I live. You are why I sing. Everything in me, I lay at your feet. You are why. Sino si why? Si Yeshua. Yeshua is the Hebrew name for Jesus. Ang iba dyan sa inyo, iba naman inisip nyo ba? Kala nyo, sino na naman si why? Okay? So, si Y ay si Jesus. Si Jesus is our present and our future. Is there anything more na kailangan mo kung si Jesus ay iyong iyo? Amen. Matthew 6:34, anong sabi doon? I love the Message version. Give your entire attention to what God is doing right now. At the moment. ATM. At the moment. Tinanong ko yun noon ba, ano yung ATM? At the moment pala. No, and don't get worked up about what may or may not happen tomorrow. Huwag mong problemahin yung bukas, sinasabi ng Bible. God will help you deal with whatever hard things come up when the time comes. Ay, paano pag nag-asawa ko? Paano wala pa akong bahay? Paano wala pa akong kotse? Paano wala pa ako nito? Hindi ka makapag-asawa kung ganyan iniisip mo. So, yun? Malast trip ka na. No? So, wag mo na isipin yung tomorrow. Isipin mo yung ngayon. Kung mahal mo siya ngayon, mahal mo siya, pakasalan mo na siya. Wag mo na isipin na bilhin mo siyang bahay or kotse. No? Kami ni Toro, nag-asawa kami, wala kami kahit kaldero. Oh, 'di ba? Si Lord, no, as in wala pang ang G12 noon, pero I have faith that the Lord will bring us into that kind of life that He has promised. What did He promise or what is His promise? He will give us kasiya-siyang buhay. Kasiya-siya, hindi kasya-kasya. Amen. So right now is the moment. The moment you need to cherish and enjoy. Tomorrow is safe because Jesus is already there in our tomorrow. Amen! Sabihan mo ang katabi mo, you are my moment right now. Okay. Because the next point about moment is, enjoy your moment with the significant people in your life. Say it with me, significant people. 3 minutes na lang. When our hearts are working right, we will cherish, no, the moment with our loved ones. Sino dito may mga anak? Diba, yung mga anak natin minsan kulit, chatterbox, kung ano-ano mga kinikwento. Minsan, anak,
Sino mga ganyan? No? Pero enjoy pala natin yung moment na yun. Alam nyo, ako ngayon, kami ni Toro, empty nest na kami. Wala na kaming anak. Kaya nga, kung maibabalik ko lang, no? Kung maibabalik ko lang, gusto ko talaga. Kasi noon kami ni Toro, we were so busy with our careers na hindi pala namin masyadong natutukan yung mga anak namin. Thank God na lang sa grasya niya, okay pa rin sila na lumaki. No? Pero as in, the more beautiful moments, no? Listening moments you enjoy with your children, no? The more beautiful lives they will have. Hindi ka magsisisi. Yung time mo with your husband, minsan familiar na tayo sa mga asawa natin. Parang kung, love, saan yung, wanapin mo doon. Minsan, ganyan na tayo sa mga asawa natin. Hindi dapat. Alam mo, kung ikaw hindi mo in-enjoy yung moment mo with your husband or wife, pag namatayan, ikaw, grabe ka umiyak. Sana ginawa ko ito. Kaya pansinin nyo yung grabe umiyak pag may funeral, may regret yan. Hindi niya in-enjoy yung moment niya. Kaya, tell yourself, I'll enjoy the moment. Okay? Next. Lapit na tayo. A healthy heart loves to have fun. Okay lang pala. Don't be guilty kung mag-R&R ka rin. Anong ibig sabihin ng R&R? Rest and recreation. Healthy people, alam niyo healthy people, they know how to manage their energy. Meron silang energy management system. At ano yon? R&R. Rest and recreation. Bigyan ko kayo ng verse para hindi nyo sabihin, ano man yan si Tora? Gawa-gawa niya yan. Hindi. It is useless for you to work so hard. From early morning until late at night, anxiously working for food to eat. For God gives rest. Say it with me, rest. To His loved ones. So okay lang mag-unwind, mga kapatid. Okay lang to have some fun at times, mag-enjoy. There is time for everything. Kaya sabihin mo, katabi mo, mag-R&R tayo bukas. No? Okay lang to have fun. No? Hindi ka kalabaw, kapatid. Naihi lang ang pahulay. No? Hindi tayo kalabaw na sige lang work. Amen ba? No, gusto ni Lord, magkaroon tayo ng some fun, no? Kailangan di tayo workaholic. Sabihan mo katabi mo, huwag kang workaholic, hindi maganda yan. Diba? Work and work makes one a dull person. So, ang Sunday, how do you take Sunday? Sunday is a rest day. You think so? Have fun, no? Worship God, dance, sing, clap, no? Shout. Cheer. No, Sunday is a rest day. How many of you are looking forward to Sundays? Dahil sa Sunday, nare-rest yung puso mo, no? May rest yung iyong soul from all the hard work during the week. Dinesign tayo ni Lord na mag-rest. Si Lord nga, nag-rest, ikaw pa. Diba? He rested on the 6th day. On the 7th day. No, paano ba tayo nagre-rest? Minsan, no? Pagod ka, get out. Lumabas ka sa gabi. Tingnan mo yung mga stars, yung moon, no? Yung sunset. Tumingin ka naman, no? Wag na lang nandiyan ka lang sa office mo, no? Pagod na ang mata mo, no? Kailangan kang mag-rest, no? God wants us to have fun. Numbers 10:10. Bakit iba yung verse diyan? Ang verse ko dito, also at your times of rejoicing, your appointed feasts and new moon festivals. Okay lang pala may piyesta. Basta yung piyesta natin, dinidevote natin para kay Lord. Kasi ang piyesta naman natin sa Pilipinas, kahit saan-saan natin, di ba? Kahit saan-saan para kay ganito, ganyan. No, dapat pag magpiyesta tayo, it's what? To rejoice in what God has done in our lives. Amen. Okay? Hindi masama ang piyesta basta para kay Lord. So okay lang R. And last, no? Second to the last. Healthy heart loves people. Especially the unlovable. Yung mga tao na nag-fail. How do we treat people na parang talagang unlovable? Parang ang hirap mahalin. Meron bang mahirap mahalin dyan sa opisina mo? Meron bang mahirap mahalin sa bahay mo? Meron bang mahirap mahalin sa school? Meron.
Pag healthy ang heart mo, kailangang i-love mo pa rin sila. No? Hindi man natin yan sila enemy, unlovable lang. Sabi nga ni Lord, love your enemy, unlovable pa. Love people. Si Jesus, nung nakita niyo mga tao, sabi niya, no, meron siyang compassion sa mga tao. Naawa talaga siya. Itong mga tao na to, pag hindi nila ako inaccept, pupunta sila sa impyerno. Jesus loved people. And Jesus was always willing to be disturbed. Di ba one night, may nagnak sa door niya? Sino yon? Si Nicodemus. Diba? Knock, knock. Who's there? Nico who? Nicodemus. Sinabi ba ni Lord, pagod na ako? Gabi na, umuwi ka na, bukas na lang. Jesus loved and still loves people. Do you want to have that kind of heart? When Lazarus died, Jesus cried. Umiyak si Lord. You have to be empathetic. What is empathetic? Yung bang nafe-feel mo kung anong pinagdadaanan, kung ano yung hurt, yung pain ng mga tao. Yung mga tao na nag-fail, how do you treat them? They failed. Some people, when they fail, they feel so much of a failure. Parang, wala na talaga ako. Pero saan manggagaling yung kanilang encouragement para makabounce back sila? It could come from you. Ikaw lang, kailangan mo siyang i-reach out. Alam mo, gusto ko lang itong i-point out si Noah. Si Noah, Noah got drunk one time. He was lying naked in his tent. Ham, the second son, entered the tent and saw him naked. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa labas. Si Papa, lasing, hubad, kalain, kaiba tingnan. Gichismis niya yung papa niya. Pero si Japhet at saka si Shem, anong ginawa? Kumuha sila ng blanket o robe ba yun, no? At patalikod, no? Ayaw nilang tingnan yung kahiyan ng papa nila. Patalikod, tinabunan nila ang papa nila. No? They cover the shame. Ganyan din tayo, mga kapatid, no? We cover each other's shame. Hindi tayo yung pag nagalit tayo sa isa nating friend, i-post kaagad natin sa Facebook. Kala mo sino? Inaway ako? Wala siyang karapatan. Mga ganyan-ganyan, no? Tapos, sa baba, anong sinabi doon sa baba? Bitter lang. No, yung mga ganun. No, we don't post in FB, no. Pag may mga tao na kailangan na encourage, no, we encourage them. Alam nyo, no, last Friday, grabe si Lord mag-affirm ng word niya. Last Friday, I really experienced this because we have a leader na for some time hindi ko na siya nakikitang talagang yung dating siya. Nakita ko siya parang nag-iisan siya lumalakad. Sabi nga niya sa akin, Tora, I felt like I was a dead man walking. Andyan nga ako sa church pero wala na akong maramdaman. So totoo talaga to, no? And then so God just impressed his name, no, sa amin ni Toro, and so we messaged him and then we had a date, nag-usap kami. And thank God, no, ngayon, no, he is starting a new beginning in his life. Yung bang alam nyo ba nung when he messaged me, as in nag-message lang ako sa kanya ng ganito kakunti, nag-message siya ng kahaba, and I really cried to the Lord. I really sobbed, Lord, I love this leader, I love him. Him talaga, no? Lord. Wala man si Toro nandito sa Gaisano, may gifix siya. So umiyak talaga ako, no? And I really, my heart really went to him. And praise God, yung iyak na yun dininig ni Lord. Now he's back, no? And he's gonna start a new beginning. So kailangan lang talaga, no, ng empathetic heart. We feel the pain of others, no? We feel what others are going through. We are not one to condemn. We are not one to be vindictive. Na pag nagkasala ang tao, pag nag-fail ang tao, yan kasi, tigas ang ulo, you stupid. Kung ano-anong sinasabi mo, lalo mo siyang dinidiin. Amen ba? So a healthy heart loves people. And finally, a healthy heart listens to God's whispers and revelations. Si Lord, you listen to this. He speaks to us. Nakikipag-usap si Lord sa atin in many ways, more than one. Sometimes, He speaks to us through a whisper. Nakikinig ka ba? Sometimes, He speaks to us through people.
Sometimes He speaks to us in the Sunday service. More than sa mga sinasabi ko ngayon, the Lord is speaking to you. The Lord is revealing something more than what I have even said, than the words na sinabi ko. Because God is always speaking to you. I'll give you an example. And this really, grabe ang dating ng verse na ito when this was my devotional. No? In Psalm 73, it's a typical man with a pure heart. Pure ang heart niya. Pero alam niyo, sinabi niya, Lord, I envied the proud. Nagsiselos ako, Lord. When I saw them prosper despite their wickedness. They seem to live such a painless life. Their bodies are so healthy and strong. They aren't troubled. Lord, bakit parang sila, ang saya-saya nila? Hindi naman sila pure heart. Parang sinasabi niya, ako Lord, pure ako, pero bakit ito, ganito ang buhay ko? So, to have a pure heart doesn't mean, no? To have a negative emotion doesn't mean na hindi ka na pure. Negative yung envy, di ba? It's a negative emotion. So, to have a negative emotion, at to have a healthy heart doesn't mean na hindi ka na magkaroon ng negative emotion. Meron pa rin yun. Pero ito ang sekreto, mga kapatid. No? Sabi niya, ano ba yan sila, Lord? It was hard for me to understand. Hindi ko maintindihan. Bakit sila parang okay ang buhay nila? Ba't ako ganito? No? Tapos, anong ginawa niya? Then I went to your temple. And there, I understood what will happen to my enemies. When negative emotions come to us, bitterness, anger, jealousies, envy, anong gagawin natin? Go to the temple. Go to where the presence of God is. When you go to the temple, the Lord will speak to you. He will reveal Himself to you. He will give you an understanding kung ano yung mga negative emotions mo. Anak, okay ka lang, okay lang yan. Naintindihan niya. Kahit ano pang pinagdadaanan natin, kahit ano pa yung mga negative emotions natin, the place to go is to where the presence of God is. To the temple. And then, there we will understand. Ito mga kapatid, if you go to the presence of God, you will have no confusion. Hindi ka mako-confuse. Dahil si Lord magre-reveal sa'yo. He is not a God, He's not a God of confusion. He's a God of order and revelation. Revelation. Revelation is maiintindihan mo. Anong sabi ng psalmist? And there I understood. Naintindihan ko. And when you understand, mawawala lahat yung mga negative emotions. Mawawala yung mga fears. Mawawala yung mga bitterness. Mawawala lahat. And you will only have the joy knowing na meron kang kakampi sa langit who will be always there for you. Can we give God a clap offering for that? When you do your devotional, one indicator that you have a healthy heart is marireceive mo yung revelation ni Lord for you that day. At kung wala kang ma-receive, huwag kang pumayag. Lord, ayaw ko Lord, ayaw kong pumayag na wala kang ibibigay sa akin na yon, na revelation and understanding. Can we just bow down our heads right now? God is in the business of healing and maintaining our hearts for His purposes. He's in the business of transforming and keeping our hearts pure. Alam nyo, si Lord, ready siyang magbigay ng bagong puso sa iyo. Hindi ka na niya pahintayin, walang waiting list, kapatid. Now na, even now, mabibigyan ka na ng bagong puso. Jesus at the cross already made this possible. Ang question ngayon, sino ba ang responsible para ma-sure natin na healthy ang heart mo? Siyempre, sino yon? Ikaw yon. We are responsible to maintain a healthy heart for God. Kailangang ipaglaban natin. Huwag tayong pumayag na hindi tayo maging healthy for God.
Kailangan gawin natin yung dapat gawin ng mga tao na may bagong puso. We've got to do what we can. No, we've got to do what we can to keep our hearts maintained for God. You've got to get out and do what new hearts do. At alam nyo, itong malaking Panginoon, this big God, is interested in your heart and in my heart. Hindi natin kailangan maging importanteng tao. Hindi kailangan na ikaw yung pinakamayaman na tao. Hindi kailangan na ikaw yung presidente ng Pilipinas. Hindi kailangan na ikaw ang pinakasikat na artista. No, si Lord, He is so interested with you. And He loves you so much. He's so interested with your life. Ngayon gusto ko tingnan mo ang puso mo. Look at your heart. And tell the Lord, Lord, by your grace, I will be able to maintain this heart for you. Ayoko na pong maligaw, Lord. Gusto ko po, ang puso ko ay wholly devoted to you. Is that the cry of your heart right now? Alam niyo si Lord, nakikita niya ngayon ang puso mo. He knows what's in your heart. And He loves it kung ang puso natin is so desiring to be for His glory and for His honor. Lord, salamat po sa mga bagong puso na binigay mo po sa amin ngayon. Salamat po, Lord, na ikaw po, no? Lord, we are willing to maintain this heart for you and help us by your grace to indeed be a heart always, Lord, sold out for you, Jesus. In Jesus' name we pray. Everybody will say, Amen. Palapakan natin si Lord. Ngayon po, gusto ko pong kausapin yung andito for the first time. Okay lang po? Yung mga nandito for the first time po, tuwang-tuwa si Lord na nandito kayo. Hindi po aksidente na nandito kayo. Dinala po kayo ng taong nagmamahal sa iyo. Kung sino yung nag-invite sa inyo, alam niyo, mahal na mahal kayo nun. Naniniwala kayo? No? At gustong-gusto niya, yung nag-invite sa iyo, gustong-gusto niya na magkaroon ka talaga ng puso for God, no? Kasi yan ang hinahanap ni Lord na puso. Okay. So if you are here for the first time, pwede pong tumayo. Okay lang po. Pwedeng mag-request. Pwedeng mag-request po. Wow! Palapakan natin. Wow! Palapakan natin yung mga tumayo. Ayan. Please, remain standing po. Remain standing. Palapakan natin sila. Okay. So, ngayon po, no, yung pagtayo nyo po, it's a kind of, yung humbling, no? Humbling before the Lord. Parang sinasabi nyo, Lord, andito ako dahil dinala mo po ako dito. Okay lang tumayo. No? Dahil dinala mo po ako dito. It's a kind of experience na natutuwa si Lord. So, mag-pray lang po tayo ngayon. Alam niyo po, kung gusto natin magkaroon ng bagong puso, kailangan lang po natin magkaroon ng relationship with Jesus. No? Dapat magkarelasyon tayo kay Jesus. Hindi pwede kasi po na walang relationship. Tulad ng mga tao, akala ng mga tao, kilala nila si Jesus. Sinong nakakilala kay Jesus? Woo! Kaano-ano nyo si Jesus? Diba? Hindi, ay, oo nga, no, kaano-ano ko. But it can happen with a prayer. No, pwede nating maging ka-relationship si Jesus with a prayer. Kasi sabi ng Bible, but as many as received, to them He gave the right to become children of God. So pag ni-receive natin si Jesus ngayon, meron ka ng right, anak ka na ni Lord. Gusto mo yon? Gawin nating official. So you pray with me. Ako lang po mag-pray, sundan niyo po lang yung prayer ko. Okay lang po? Okay, Lord God, salamat po sa hapon na ito. Nalaman ko po na ang puso ko ay interesado po kayo sa puso ko. At gusto ko pong ikaw ang maghari sa puso na ito. Gusto ko pong ma-inlove din po sa iyo. Kaya sa oras na ito, sa lugar na ito, Father, I confess with my mouth and believe in my heart and receive Jesus Christ as the Lord and Savior of my life. At alam ko po, hindi ko man naintindihan lahat. Sa oras na ito, bibigyan mo na po ako ng bagong puso.
At ang puso na ito, Lord, will want to know you more. Will want to love you more. In Jesus' name, amen! Amen! Woo!